Are you sometimes being haunted by a wrong which you have done in the past? Nakasinati na bata nga kanang naatay nahimo nga sayop kaniadto unya bisan og dugay na kaayo to nahitabo pero hangtod karon murag gihapon og kanabang gina sunod-sunod taan nga sayop, no? The wrongs that we have done will continue to haunt us for so long if there is no closure to it. Ang mga sayop sa atong kaniadto nga atong nahimo magpadayon na nga magsinamok sa ato karon kung wala tay gitawag nga closure niya na. That's what happened to Herod the Tetrarch in our gospel, no, when he ordered his soldiers to kill John the Baptist. Okay? Mao nay nahitabo kang Herodes sa atong ebanghelyo karon tungod kay na kung inyong nahinumduman iha biyang gipapatay si Juan Bautista, no? Iyang gipaputol ang ulo ni Juan. Ug karon sa atong ebanghelyo, no, nahibaw-an man nato nga kagahapon nga gipadala ni Jesus ang iyang 12 ka apostoles ug giatagan niya sila og gahom ug otoridad sa pag-ayo sa mga masakiton ug paghingilin sa mga yawa. Ug gihimo ni sa mga apostoles. Karon sa atong ebanghelyo nadungog ni Herodes ang may tungod sa ilang gipanghimo. Okay? Ug mao na nga daghan kayo ang mga istorya nga nagkalat. So but pasabot nga ang mga marites di ay panahon pa ni Jesus naana din na sila. Nagsugod na mga marites. Ang marites ko, la, sila itabo. So dagan kay mga chismis nagkalat. Ang uba nag-ingon, si Juan Bautista daw nabuhi. Ang uba nag-ingon, si Elias kuno. Ang uba nag-ingon nga isa sa mga propeta kaniadto ang nagpakita. Mao nang niingon si Herodes nga, ako na magiputlag ulo si Juan. Kinsa maning tawhana nga naghimo aning mga katingalahang mga butang. Okay? Ug mao to nga na curious kay siya og gusto niya mahibaw-an kung kinsa ang naghimo nini mga butanga. Ang iyang gipasabot nga mga butanga katong pagpang-ayo sa mga masakiton, paghingilin sa mga yawa, no? Mao na nga pag-ingon sa mga chismis nga si Juan nabanhaw, nabuhi. Kung nauna ni Herodes nga imposible kayo. Ako'y nagpaputol sa ulo, no? So murag action na sa kabalaka kay iyagong tong gihimo nga sayop god. Mao na nga mga igsoon, we need to be careful of the actions or decisions that we make in our lives. Mao na nga magbantay ta sa mga lihok ug sa mga desisyon nga atong himuon sa atong kinabuhi. Impulsive or not, or spur of the moment decisions are usually wrong. Usually kanang mga pinakalit nga mga desisyon or kanang diha dayon nga mga desisyon, usually kana nga mga klase nga desisyon, mga sayop na kanang mga huro-huro bitaw, no? Kanang kalit-kalit lang kang desisyon, huro-huro, wa giplanuhan, wa gyunahuna, no? Pareha na ng kuan ba? Pareha na ng kanang mag-uya bitaw nga ayag kabalaka kay di lagi ka maburos lagi. Di man kabalaka kay withdrawal man ko. Withdrawal bitaw. Imong mata after pila ka bulan naburos man. Hala, wa gid ko magdahom nga maburos ka. The moment nga inyo naghihimo, ayaw pag-expect nga wa gid mahitabo either maburos na o dili. No? Kana mga huro-huro nato nga desisyon nga wa sa plano bitaw. Mulakaw sa ko. Hala, tanawa ng kuan. Tanawa na magdesisyon ka nga pinakalit, way pagpangandam, di ba? Di matarong, no? Like when Herod, did to impress his friends, impulsively decided to kill John. Sama sa gimo ni Herodes ba? Nga huro-huro. Wa man to sa plano niya nga patyon si Juan, no? Kay
girespeto mangito niya si Juan Bautista. Kay mahadlok man sa gidpunto siya. Pero huro-huro man, sayaw-sayawan lang siya sa iyang anak. Mo tong pinakalit na tungod kay giganahan magid siya sa iyang nakita, maanyag sa siguro kaayo, no? Si Salome, o di, mo tong naignan din niya nga pangayo bisag unsa, no? Di, mo tong huro-huro ang ending. Di man gito niya gusto patyon, pero wa man siya choice kay nagsaad man siya nga ihatag niya kung unsay pangayoon. No? Mo tong gipatay ni si Juan. Nakaron kung sa ato pang pinulungan, gikalag ka na. No, gikalag na si Herodes. Mo na nakuyawan siya nga, "Lah, nay nang ayo, naay nang hingil ng mga yawa." Di ba? These thoughtless decisions that we've made or we will make in the future will bother us. It will constantly pop up in our minds until we do something to close it. Kining mga wala nato giisip nga mga desisyon, kining mga wala nato planuhin nga mga desisyon sa atong kinabuhi. Kung ato ning gihimo, no? Sa atong kaugmaon. Okay, mabother gyapon ta nganuman kay mosulod gyapon na sa atong hunahuna unless kung wala tay gitawag nga closure. Okay? Ni ana, it will continue to bother us. So, unsao man nato di ay aron nga mawala ning mga butanga, no? Especially, no, labi na pag natay mga sala nga nahimo, no? Usually makahuna-huna pa ta, no? Mahuna-hunaan pa nato nga sus kung wala lang gid ko kung nagtarong pa lang gid ko eskwela sa una, kung wala lang gid ko namuros lagi, di man ta ko masayo himong ginikanan, nakakuan pa unta og karon, nabisag og pila ka tuig na nilabay ba. Sige lang gyapon kag hunahuna, sus lahi gid siguro akong kinabuhi karon, no? Kung naminaw pa lang ko sa akong ginikanan sa una. It will continue to bother you, pero unsa may solution ani? You have to seek closure. Okay? Kinahanglan nga atubangon nimo na ug imo na nang sirad-an nga parte sa imong kinabuhi. If we have to walk an extra mile for us to obtain closure, so be it. Especially sa atong mga sala nga nahimo sa una, no? No? Once nadawat na nato ang kapasayloan ni Ginoong Hesukristo, no? Dili na nato huna-hunaon pa kanang mga sala nga atong nahimo. Kay ngano man, kay kung tinuuray ka nga nangayo og pasaylo ni Ginoong Hesukristo, okay? Dili naman na nimo mahinumduman ang imong mga sala. Ubot pasabot ba nga dili na ka ma-remind bisan pa og nakita nimo na nga sala nga gihimo sa uban, pero ikaw mismo dili ka na maapektuhan. Ngano man, tungod kay tinuuray man ang imong pagpangayag pasaylo niya na. Pero kanang tao nga dili gani tinuuray mangayag pasaylo sa Ginoo, kanang magtinunto, mangumpisa lagi pero nagyapon gibilin-bilin gitago-taguan nga mga sala, ay mao nang tao nga agkalagon sa iyang mga sala. Nganuman, man atong tawgon karon nga agok doon sa iyang konsensya. Nganuman, tungod kay wala kay closure ni ana. The forgiveness that God gives to us, will close the doors of sin in our lives. Ang kapasayloan nga gihatag ni Kristo sa atong kinabuhi, mauni ang magsira sa mga pultahan sa mga sala nga naabri sa atong kinabuhi. Amen? And kung ingana ang kapasayloan ni Kristo, so walay rason nganong mubati pata nga murag kalagta sa atong mga sala. No? I'll give you one example. Tan-awan ning mga tao nga gahimo og abortion. Many people gi-interview kaning mga gitawag nga nagpa-abort or mga gitawag nga abortionist, kanang sila mo ay mismo mo laglag sa bata. Unsay usually nga simptomas nila? Unsay common experience nila? Number 1 gid, kanang dili makatulog og gabi. Whether ikaw ang nagpalaglag or ikaw ang naglaglag sa bata, common nga symptom nila, dili makatulog og gabi. Ngano man,
tungod kay ginagukod sa ilang gitawag nga konsensya. Nganuman, kay mahinumduman nila ang katong hilak sa bata sa diyang ilang gilaglag or ang mama nga nagpa-abort, no? Mahinumduman niya ang hilak sa iyang anak while ginakuha sa iyang tiyan. Okay? And ikaduha nga simptomas anak nila. Okay? Urumon perme for the rest of their lives. Mauna nga, unsa may solusyon nila, they have to seek God's forgiveness tungod sa ilang gihimo. Kinahanglan mangayo silang kapasayloan sa Dios sa ilang gihimo. Okay? They have to obtain closure. Kay ngano, kay kung dili, they will die. No? They will die. Itong ano naman, stress. Okay? You will die of demonic obsession. O uban pa. Mao na nga kita, no? Labi na kitang mga Kristohanon. Ingon ni San Pablo, if any one of you who is in Christ, he is a new creation. Bag-o na siyang binuhat. Subot pa sabot, dili na mo apply sa ato ang kanang gukdon ta sa atong konsensya, kanang gikalag ta sa atong mga sala. Kung tinuoray ta nga nangayo sa Dios og kapasayloan og tinuoray ta nga atong gi-welcome si Kristo sa atong kinabuhi. Okay? Kay bag-o naman tang binuhat. Okay? Pero kanang tao nga sige pa og condemn sa iyang kaugalingon or kung ikaw mismo sige ka pa og remind sa imong kaugalingon sa mga sala nimo nga gihimo kaniadto bisan tuod og gipasaylo ka na sa Ginoo, imo nang nadawat iyang kapasayloan pinaagi sa sakramento sa kumpisal, no? Mao na nga magpadayon jud ka nga maka-experience ni ini. Uwa kay closure. Okay? Ang sala, no? Ang sala nga way closure, pwede na to nang itandi sa tao nga naminyo na, pero sige gyapon gunahuna dadtong iyang uyab kaniadto. Bisag minyo na siya. Kana bang wa pa sa ka-get over ba? Ingana ang sala, kanang tao nga agok doon sa iyang sala, mura ka og minyo na, pero sikag hunahuna, pero bisag minyo na ka, sikag dulog sa imong asawa, pero imong hunahuna nagdagan dito sa imong uyab kaniadto. Mao na ang imahe sa tao nga ginagukod sa iyang sala. Mga mga igsoon, again, let me reiterate para sa aton tanan. Importante gid kaayo ang sakramento. Ilabi na ang sakramento sa kumpisal. Amen? Pero, gamay paghihapon kanato ang maka-appreciate nini. Di gid ta ag pangumpisal. No? Although wala man mo gipugos nga magkumpisal. Pero kung gusto gyud ninyo masinati ang kapasayloan sa Ginoo, pangumpisal mo. Daghan kitag mga pasumangil, no? Mga sakit nato dig kaulian usahay, nganuman tungod sa mga sala nga wala to gikumpisal. Labi na kita mga clergy, dapat kita ang manguna ani sa sakramento. Kita ang gitahasan nga mopaambit sa sakramento sa mga katawhan. Unya kita na hinuon ang dilig ambit. Hadlok ba? Makauulaw ba? Mas makauulaw ang tao nga gitago-taguan ang sala. Pero sa mata sa Ginoo, there's no such thing as makauulaw. Duol lang kas Ginoo, uban ang paobsanon nga kasing-kasing. Isugid ang imong mga sala ug pasayloon kaniya. That's it. Very simple gid kaayo. Pero say mahadlok ta. No?
Labi na kanato mga clergy, dili ta angay mahadlok ni ini. Ano mahadlok man ta? Sama ra nga ingon ka nga hadlok as Ginoo. Mas makuyawan ka og mahadlok ka, okay? Nga wa di ka magkumpisa nga naman. Magdugang na sa imong kinabuhi. Magtapok na diha. Do you think na ay expiration date ang sala? Do you think mura nagprodukto ang sala nga naay expiration date? Nga aning bulana, aning adlaw, aning tuiga ma-expire, pagka-expire automatic mawala na siyang iya? No. Kung gusto ka mawaay mong sala, pangayo ug pasaylo sa Ginoo pinagi sa sakramentos kumpisal. Pasayloon jud kas Ginoo, dili ka balibaran sa Ginoo. Ang kuwang ra kay ikaw, no? Dili lang mga clergy, kitang tanan mga membro. When was the last time nga nagkumpisal mo? Or wa pa ka kumpisal sukad? Samot na kung ka kumpisal sukad, nagtapok na imong mga saha nimo. Mura kag nagtigom og abog ana sa inyong balay. Nagtapok ka, wa kay limpyo-limpyo. Sa gikaingon ko pa sa mga milabay nga bulan, ikapila dita manghinlo sa atong balay. Once a year day. Once a month. Diba? Once every 5 years. Hinga na ang atong kinabuhi. Kada adlaw, mahugaw atong kinabuhi tungod sa sala. Ikapila dita manghinlo. Musugot na ka nga mahugaw lang na imong kinabuhi. Ano mga igsoon? Nga, aron dili tagok doon sa atong mga sala. No? We have to find closure in it. And the only way to close it is through the sacrament of penance and reconciliation. Tanawa ang ngalan sa sakramento, penance, paghinulsol, o reconciliation, pagpasiguli. Mga igsoon, sa dihang muhimo ta sa atong penitensya or sa atong paghinulsol, ato nang himuon ang atong paghinulsol, kani nga sakramento pod nagpasiguli kanato balik sa Dios. Kay ngano man Roma 3:23 kay ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios. Mao na every time we sin, we go far away from God. Og tungod lang ani nga sakramento, no, napasiguli ta sa Ginoo, nabalik ta sa Ginoo, na-restore ta diha sa Ginoo. Muna nang di ta moawat ni Herodes. Si Juan, ako may nagpapugot ato. No? Mati man gud siya sa mga marites god. Muna nabuang iyang ulo. Buang siya gunahuna nga nabuhi na po na ibalik. Impas gi ko na ni ako ra man gipapatay. No? Ngayon naman, wa man siya closure. Okay? Mao na mga igsoon, let us find closure sa atong kinabuhi. Okay? Di na ta magdala-dala pa dadto mga bagahe sa atong kinabuhi nga kaniadto pa. No? Ingon gani si Kristo, di ba? Sa Luke chapter 9 verse 1 to 6, sa pagsugod sa atong ebanghelyo, no? Kagahapon, siya nga panlakaw kamo, ayaw mo pagdalag bisan unsa. Kita mga igsoon gisultian ta ni Kristo nga manlakaw ta, di ta magdala og bisan unsa. Di ta magdala-dala anang atong mga problema, di ta magdala-dala na atong mga karaan nga mga kinaiya, na atong mga karaan nga mga sala. Kay humana na ang daan milabay na og ang bag-o miabot na. Wala mga igsoon, no? Sa dihang magpadayon ta sa atong paglawig sa atong pagkakristohanon niini nga kalibutan, pagsunod nato sa Ginoo. Hinaot di ta mga biyaan kay basin nga biyaan ta sa atong paglawig ton kay bugat kay atong mga gidala, no? Kay ngano man nagdala-dala pa tag mga bagahe nato. That is why let us not bring any baggages, no? But rather,
We must bring the gospel with us. We must bring the good news. We must bring the message of salvation to others. Aron nga pag mo sangyaw ta sa uban, dili nila makita ang atong mga kabug-aton. Lain ka na magsangyaw ka sa uban unya ang nakita ang nabati bitaw sa tao kay ang imong mga kabug-aton. No? Okay man na magtestimony ka nga ingani ka kaniadto, gibag-o ka ni Kristo, okay man na. Pero usahay man God, imbes nga si Kristo atong iwali, ang atong giwali noon, ang atong kabug-aton nato sa una. Ngang giunsa ta ako sa una kuan ra ba ko adik ra ba ko unya pag kuan luoy gigay ko na hilak-hilak na dayon kadayon ang mga tao hilak-hilak po na minaw sa imo unya ingon ni kadayon nga sukan nga nakaila ko Ginoo gibag-o ko sa Ginoo okay man na pero nagpasulabi ang istorya sa imong kinabuhi but how about the message of Christ okay. Kay the more God nga di ta makalet go sa atong karaan, labi na sa atong mga sala kaniadto, mauna nga sinamukon gid ka, di gid ka mahiluna karon or bisan sa imong kaugmaon di ka mahiluna. Okay? Tungod kay ginagukod pa man ka sa imong mga sala. Mao na maigsoon again for those who are watching this live stream sa tanan nga ni adiri karon nga misa, I tell you, I invite you, come to the sacrament of reconciliation. Come to the sacrament of confession. Confess heartily your sins. Giimbitar mo namo, isugid ang inyong mga sala ngadto sa Dios pinaagi sa sakramento sa kumbisal. Walay mawala sa inyo ha. Ana adi ay mawala ang inyong mga sala nga inyong gidaladala. No? Just confess. Confess dili tungod kay aron na ami ikachisme sa inyo ha. No. Tungod kay gusto sa Ginoo nga di na ka magdala-dala pa ang mga kabug-aton. Amen ba tana? Mga clergy, amen ba tana? Amen. Kita gyud manguna. Dili ta magpailiwit. Kaysa kusog kita motulod sa ato mga membro, pero labaw po da ita. Wa pa day kasukad. Kita ang manguna aron makita sa mga miyembro sa atong kinabuhi kung giunsa pagbag-o sa Dios sa atong kinabuhi sa dihang gipasaylo ta niya. Mao na kay the more you come to the sacrament, okay, the more humility builds up og labaw sa tanan, the more nga ayuhon ta sa Ginoo labi na ang atong kasing-kasing o ang atong kalag. Again, dili ta manghinlo sa atong kinabuhi once a year, once a month. Every day, manghinlo ta sa atong kinabuhi. Please stand.